Magandang gabi mga kapatid, kaibigan. Dito tayo ngayon sa isang lugar, dito sa Bagasbas Beach. Dito tayo ngayon magsishare ng Word of God sa atin pong evening talk with Pastor Rody. Nasa Bagasbas si Pastor Rody ngayon at ang mensahe natin ngayon ay galing dito sa Bagasbas Beach ng Daet Camarines Norte. Natin pong i-connect doon po sa previous lesson natin na diniscuss last night about the death of the deacon Stephen. At ngayon po, after na mga pangyayari nyon, mga kapatid, mga kaibigan, talagang matindi ang persecution. Yung masigasig na deacon na si Stephen ay pinatay sa bato. Pero andun yung manifestation ng great power and mercy of God. So ngayon ho, sa sunod na episode natin sa Acts chapter 8, after ng death ni Stephen, nagkaroon ng severe persecution against the church. Mahigpit na pag-uusig dahil po sa kagagawa ng isang persecutor na si Saulo. Mula ng pagkamatay ni Stephen, matindi ang persecution mga kapatid, mga kaibigan. Dito sa Acts chapter 8, verse 1, in that very day, the church in Jerusalem began to suffer cruelty or cruel persecution. All the believers except the apostles were scattered throughout the provinces of Judea and Samaria. Some devout men buried Stephen, mourning for him with a loud cries. Bagamat pinag-uusig ng gusto, pero yung mga debotong tao, matindi ang commitment sa Panginoon, sila ang naglibing kay Stephen, na sila po'y umiiyak ng malakas dahil po sa kanilang kalungkutan na pinatay sa persecution itong isang lingkod ng Panginoon na si Stephen. So gayon pa man, papansinin po natin na nang nawala si Stephen, sa verse 4, matindi ang persecution dito na mga Kristiyano doon, ang mga lingkod ng Diyos, ang mga alagad na scattered throughout the different provinces. So ang paksa natin ngayon, persecution helps the church grow. Ayun. Yung persecution hindi po naging hadlang para ang church hindi lumago, kundi ang persecution naging daan po ito upang ang church lalong lumago. Kaya dahil po sa pag-uusig na scattered ang mga alagad, ang mga mananampalataya, in different places na pumunta sila, sa iba't ibang mga lugar na sila po ay napunta, dahil sa pag-iwas sa persecution, sila po'y nangaral ng Word of God. At ang pangaral ng Word of God in different places, nagbigay po ng matinding multiplication and growth sa mga Kristiyano sa church noon, sa panahong yun. Sa amang lugar sila pumuntahan, nangangaral sila. Now mayroon tayong dalawang main characters na ebidensya na dahil doon sa persecution, napunta sila sa ibang lugar at nagbigay ng mas marami, malaking paglago na yung mga makapangyarihang manifestation ng Holy Spirit na katulad ng ginawa ni Stephen ay patuloy pa ring nahayag. Ito sa verse 4, Philip went to the principal city of Samaria and preached the Messiah to the people there. The crowd paid close attention so that Philip said as they listened to him and saw the miracles that he had performed. Okay, marami mga tao doon sa lugar na yon paid attention to Philip. Itong si Philip, isa ito sa another deacon ito. Isa sa mga diakono. Kaya yung mga deacon talaga, naging additional silang minister doon sa mga apostles. At yung ginawa ng mga apostles, almost ginagawa na rin itong mga devout person, mga committed person to the Lord, na katulad ni Philip, si diakonong Pilipi. At sa kanyang pangangaral doon sa Samaria, sa pangunahing syudad ng Samaria, mayroon po doong isang tao na ang pangalan po ay Philip. Si Philip ay mayroon po siyang magic. Kilala po siya sa mga pagmamagic, mga may kapangyarihan din ginagawa, nagpapapaniwala sa mga tao. At nang nakita niya na si Philip ay may nagpiperform ng mga signs and wonders, ang mga may sakit gumagaling, mga pilay gumagaling, mga masamang espiritu lumalayas, at nagpipreach ng mayroong kapangyarihan salita ng Diyos. Siya po'y nawili.
And pay attention to Philip. Ito pong si Simon na mangkukulam, si Simon na magikero, si Simon na mayroong kapangyarihan, si Simon na nagpapapaniwala sa mga tao na makinig sa kanya at pinagkakapirahan niya po ito. At nang makinig siya kay Philip, ito pong Diakono ng ito, siya po'y nanampalataya. Ayon dito sa verse 13, Simon himself also believed and being baptized. And he stayed close to Philip and was astounded when he saw the great wonders and miracles that were being performed by Philip through the power of the Holy Spirit. Namamangha po itong si Simon. Nagpabaptize siya, naniwala siya. At nang patuloy na pinangangaral sa Samaria ang salita ng Diyos, kahit takot ang mga tao, ang mga alagad, binalitaan nila si Peter and John, itong apostol, itong mga lingkod ng Diyos na una pa, sina Peter and John, na pumunta sa Samaria sapagkat bukas ang syudad ng Samaria at ang mga lugar doon ay bukas sa pangaral ng salita ng Diyos. Welcome ang salita ng Diyos. Pinahatidan ng balita na dito maganda ang resulta ng mga pangangaral. Nagpiperform ang Panginoon ng mga signs and wonders. Pumunta ngayon si Peter and John, at pagdating doon, nangaral po si Peter and John. At yung mga tao doon, nalaman ni Peter, ni Saint Peter and si John na hindi pa napupuspos, hindi pa nababaptize ng Espiritu Santo. Kaya si Pedro at si Juan ay ipinanalangin ang mga tao doon na mga mananampalataya na. At nang ipanalangin sila, bumaba po ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pinuspos silang lahat at sila po'y nagsalita sa iba't ibang wika. At iba pa mga kababalaghan, mga marvelous works, powerful manifestation ng Holy Spirit. Yung mga may sakit, gumagaling, mga inaalihan ng masamang espiritu, gumagaling, mga signs and wonders, gumagaling. Nang nakita ito ngayon ni Simon, na dating mangkukulam, dating manggagaway, dating magikero, sabi niya, ang ganda, kamangha-mangha ang ginagawa nitong mga apostol. Gusto ko yan. Gusto ko yan, sabi niya. Nagkaroon siya ng pagnanais, nagkaroon siya ng inggit sa kanyang sarili. Kaya na nakita niya ito, sinabi niya kina Peter and John, bibigyan ko kayo ng malaking pera, maraming pera, basta bigyan niyo ako ng kapangyarihang nasa inyo, upang pagka ako naman ay nagpatong ng kamay ko sa tao, mapupuspos din ang Espiritu Santo, bababa din sa kanila ang Espiritu Santo. Ngayon nakita ni Peter and John yung motibo ng puso ni Simon. At ano yung ginawa ni Peter and John? Ni-rebuke itong si Simon. Ang sabi ni Peter, inaakala mo na ang Espiritu Santo ay makukuha dahil sa pera? Mabibili ng pera? Matunaw ka, masunog kang kasama ni Satanas, kasama ng iyong pera sa impyerno. Nahimasmasan po ito si Simon na ang Espiritu Santo pala hindi mo pwedeng bilhin ng pera. Yun pala ang puso ni Simon, maraming kapaitan, maraming inggit at marami pang kasalanan na nakatago sa kanyang puso, na lumabas, na discern ni Peter and John, na discern. Yan. Kaya nirebuke ito. Ito po sa verse 18, Simon saw the Spirit had been given to the believers when the apostle placed their hands on them. So he offered money to Peter and John. He said, give me this power too, so that everyone I place my hands will receive the Holy Spirit. But Peter answered, you and your money, go to hell. Go to hell. For thinking you that you can buy the gift of God with money. Go to hell. Ito po mga kapatid, ino-offera na ng pera ito mga apostol, basta bigyan din ng kapangyarihan. Pero mga kapatid, nirebuke ni Peter, go to hell, you and your money. Bibilhin mo ang pagkilos ng Holy Spirit? No way. Sa mga puntong ito,
ang ministry, ang mga lingkod ng Diyos, hindi po tayo mukhang pera, hindi tayo nabibili ng pera. Ang pagbibigay ng buhay sa ministry ay isang pagtugon sa panawagan ng Diyos. Sa ministry, bigay buhay, hindi hanap buhay. Hindi tulad ng isip ng iba na pinagkakapirahan daw, pira daw ang hanap ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Siguro ang iba, pero maraming hindi ganyan. Ito pong atin pong pinangaral, hindi pera ang ating sadya dito. Hindi dahil sa pera kaya tayo nangangaral, at hindi rin dahil sa pera kaya magkakaroon ka ng kapangyarihan, magkakaroon ka ng kapangyarihan ng Holy Spirit, hindi rin. Go to hell, you and your money. At sa kabila noon, kaya pala ganun si Simon, the sorcerer, dahil marami siyang kapaitan sa kanyang buhay, sa kanyang isip. At sa uli, sabi ni Simon, nang nirebuke siya ni Peter, ang ginawa po ni Simon, natauhan siya, nahimasmasan siya. Sabi niya, ipanalangin niyo po ako na hindi po sumapit sa akin ang inyong mga sinabi na ako'y mapunta sa impyerno pati ang aking pera. Kaya sabi ni Peter, pagsisihan mo talikuran ng iyong mga kasalanan. Tinalikuran nga at pinagsisihan ng mga kasalanan. Naging mabuti ang outcome, mga kapatid. Hindi tulad ni Safira, no? Si Safira ay hindi talaga nagsisi. At si Ananias, patay sila. Itong si Simon, nang nirebuke, nang sinaway, nagsisi. At humingi pa ng prayer request. Ipanalangin po ninyo ako, mga kapatid, na hindi po sumapit sa akin ang mga sumpa na iyong nabanggit kapag hindi po ako nagsisi. Okay? So yan po ang magandang balita. Yan ang first point, na yung persecution na katulong, yung kilalang tao na manggagaway sa lamangkero at magikero na convert, naging lingkod ng Diyos dahil sa persecution. At dahil doon sa persecution, andito tumayo itong si Filipe, ang diakono si Filipe, the same mighty power tulad kay Esteban na nagmanifest sa kanyang ministry. Yan, yun po ang isang napakagandang balita dyan. Okay, itutuloy natin. Mayroon pang isa. Sa Acts chapter 8 verse 32. Bago po dumapit sa verses na yan. Bago dyan. Itong si Filipe, nilid ng Holy Spirit. Itong si Philip. Talagang si Philip, nakikinig sa Holy Spirit. Nilid siya ng Holy Spirit. At siya po'y humayo sa lugar ng Samaria. Kasi ang Samaria talagang malawak yan. Verse 18, Simon saw the Spirit had been given to the believers. O yan po yung nangyari. At ito yung sunod dito, another part, ito, verse 26. And the angel of the Lord said to Peter, get ready and go south to the road goes to Jerusalem, to Gaza. Ibang area naman po ito. Inilid siya ng angel of the Lord na may kapangyarihan ng Holy Spirit na pumunta ka dito sa ibang direksyon, sa south. Road goes from Jerusalem to Gaza. At habang nandoon siya, nagtitingin-tingin siya, ito, dumarating yung Ethiopian eunuch. Ito pong Ethiopian eunuch, isa po ito sa mataas na opisyal. Isang mataas na opisyal na nakacharge sa kanya ang pamamahala ng kayamanan. Dito po sa verse 27, pamamahala ng kayamanan ng queen ng Ethiopia. Kumbaga treasurer siya, o siya yung isang pinagkakatiwalaan ng buong kayamanan ng queen ng Ethiopia. Nakasakay po sa karwahe. Nang panahon yun, kapag may karwahe ka, kumbaga ngayon nakalimusin ka, kung sakyan, napakaganda ng sasakyan mo. High-ranking officers po ito. Katiwala ng kayamanan. Okay? So, dumarating. At sabi ng Espiritu kay Filipe, sumabay ka dyan sa karwahe. Si Philip nakakadinig.
isang mahimalang paraan na si Felipe nakakadinig sa sinasabi ng Espiritu. Matindi po ang kanyang spiritual hearing. Nakakadinig siya. At sumabay siya doon sa karwahe. At habang sumasabay siya, narinig niya itong Ethiopian eunuch nagbabasa ng kasulatan sa libro ni Prophet Isaiah. At sabi ng Spirit, the Holy Spirit said to Philip, go over to that carriage and stay close to it. Sumabay ka dyan sa karwaheng yan at dumikit ka ng malapit. Yan, sa verse 29. Philip ran over and heard him reading from the book of the prophet Isaiah. He asked him, do you understand what you are reading? So, sumabay siya doon sa karwahe, dumikit ng konti at narinig niya itong Ethiopian eunuch nagbabasa sa aklat ni Propeta Isaiah. Tinanong niya, naintindihan niyo po ba ang inyong binabasa? Nagkaroon ng conversation. The official replied, how can I understand unless someone explain it to me? And he invited Philip to climb up and sit in the carriage with him. Nanausap sila, sabi ng Ethiopian eunuch, akyat ka dito sa karwahe. Di umakyat siya. Ibig sabihin, ang Holy Spirit pag nagturo, accurate. Pag pinakinggan mo siya, may magandang mangyayari. Isipin mong nakatayo-tayo ka sa tabi ng kalsada. Sabi ng Holy Spirit, sumabay ka sa pagdaan ng chariot. Dumikit ka sa tabi habang tumatakbo. Sabi, Yuran, takbo. At nang nakita ng Ethiopian eunuch na may tumatakbo kasabay niya, tinanong siya nito kung naintindihan ang binabasa. Sinabi ng Ethiopian eunuch, paano ko naman po ito maintindihan kung maliban na lang kung may mag-explain sa akin? Kaya pinaakyat siya doon sa chariot at sila yung nag-sharing ng Word of God. At habang sila po yung nag-sharing, na-share ni Philip ang tungkol sa Panginoong Hesus. At tinuturo ng Panginoong Hesus, believe in the Lord Jesus Christ and be baptized for the remission of your sins. Acts chapter 2. Believe in the Lord Jesus Christ and be baptized for the remission of your sins. Naniwala rito ang eunuch. At sa kanilang pagsisharing, maraming sinabi si Philip dito sa eunuch. At ang eunuch po ay sumampalataya hanggang sa dumaan sila sa ebidensya ng bautismo. Na sino mang sumasampalataya sa Panginoon at mabautismuhan ay maliligtas. So habang nakikinig itong eunuch, antimanong dumaan sila doon sa may malaking ilog. At nang nakita ito ng eunuch, after na madiscuss ang tungkol sa baptism, sabi ng eunuch, ito, may tubig. May tubig dito. Ba't hindi mo ako baptize? So sabi ng eunuch sa kanyang driver, driver, itigil mo ang chariot. Siyempre, siya ang boss ng driver. Tinigil ang chariot. Sabi ng eunuch, magbaptize po tayo, i-baptize mo po ako. Walang makapipigil para hindi tayo baptize. Andyan ang tubig. Andyan yung nagturo, si Philip. Andyan yung ibabaptize, yung eunuch. Mayroong sariling desisyon, mayroong ng pananampalataya, which is, ang mga nabanggit natin yan ang qualification ng dapat i-baptize. Mayroong pagkukusa na pangaralan, nanampalataya, mayroong tubig, mayroong mag-officiate, mayroong ibabaptize, nag-aral ng Word of God, and ito, wala nang sagabal. Bumaba ang dalawa doon sa tubig at siya'y ibinaptize ni Felipe. Supurihin ang Panginoon. Another tanda, patunay na during persecution, the Word of God is still alive. The Word of God is still nanatiling totoo. Ang salita ng Diyos ay dapat ipangaral. Kaya, wag po tayong matakot mga kaibigan kung mayroong persecution. Wag tayong matakot, wag tayong titigil kung mayroong mga pagsubok. Ito, matindi ang pagsubok dito. Talagang hinahanting yung mga Kristiyano.
Pero saan man sila nakarating, nangaral sila ng salita ng Diyos, the promise of Jesus, I will never leave you. Kaya kahit saan sila nagpunta, andun yung Holy Spirit, nangungusap kay Philip. Kinakausap siya, another angel, sinabihan siya, tumakbo ka, samahan mo itong eunuch. Angel and the Holy Spirit are available para sa isang taong nagtitiwala sa Panginoon. Dahil tayo mga manampalataya, mayroon pong supernatural na naninirahan sa ating mga puso, sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ang katawan natin, ang templong katawan natin, itong katawang lupa, templo ng Holy Spirit yan. Alagaan po natong mabuti, atin pong asikasuhin, gamitin po natin ito sa pawang mabuti lamang, gamitin po natin sa ikapupuri ng Diyos. Sapagkat ang Holy Spirit, naninirahan po dyan. Kaya mayroong kapangyarihang na naninirahan po sa buhay ng bawat isa sa atin. The power of the Holy Spirit. The Word of God. Yan po, hindi po mapipigilan mga kapatid at kaibigan. Hindi mapipigilan ang kapangyarihan ng Diyos. So, itong si Philip naging successful ang ministry, and after ng baptism, nilid siya uli ng Espiritu Santo at nasumpungan siya nangangaral doon sa Azotus, isang lugar na malayo doon sa eksena ng baptism. Walang nakaalam kung paano siyang dinala doon ng Espiritu ng Diyos. Amazing. Yun po ang nangyari. So ito po ipatunay mga kapatid, kaibigan, na mga lingkod ng Diyos noon at ngayon, mayroong pangako ang Diyos. Huwag kang matakot sa persecution, huwag kang matakot sa COVID, huwag kang matakot sa Great Tribulation, huwag kang matakot sa mga pag-uusig, huwag kang matakot sa kung anumang pwedeng katakutan ng tao, dahil nasa kamay ka ng Diyos. Mayroong divine protection ang Diyos, mayroong divine manifestation ang Diyos, mayroong kang mensaheng galing sa Diyos, mayroong kapangyarihang nasa sayo na galing sa Diyos, mayroong kang mensahe na galing sa Diyos, mayroong kapangyarihang nasa iyo galing sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Hindi ka mai-stop. You are unstoppable, brothers and sisters. Pag naniwala ka, Mark chapter 16, these signs and wonders shall follow them that believe. They shall lay hands on the sick, and they shall recover, and many other things. You are blessed, brothers and sisters, because of Jesus Christ. Sinakop ka ng kanyang kapangyarihan, binigyan ka, binahaginan ka, nasa iyo. Huwag mong sayangin, mag-ministry ka. Tumulong ka sa gawain ng Panginoon. Magpagamit ka. Iwanan mo lahat ng sagabal, mga kasalanan na humahadlang sa iyo, takot, faithlessness, doubts, bisyo, sama ng ugali, talikuran, pagkisihan mo. Tulad ni Simon, the sorcerer, tinalikuran niya. Pinag-pray siya, tinalikuran niya. Nagbago ang buhay. Tayo din mga kapatid. Isa ito sa isang makapangyarihang pangyayari sa buhay ng mga diakono, ng mga naging new ministers. Gaano ka na ba katagal sa pagiging Christian? Baka ang tagal mo na. Itong mga diakono bago lang. Bago lang sila. Pero masigasig, matapat, eto, powerful. Dapat ganun po tayo. Magpagamit tayo mula ngayon. Make yourselves available for the ministry of our Lord. Manalangin tayo. Thank you, Lord, sa iyong katapatan, sa mga encouragement, sa buhay ni Philip. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Peter and John. Maging siya naging example na buhay ni Esteban. Hindi po siya nag-give up. Ang sigaw niya, Panginoon, huwag mong i-charge sa mga makasalanang ito ang kanilang kasalanan. Forgive them. Yun din ang sigaw mo, Panginoon, doon sa krus. Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, ano po ang iyong sigaw? Paghihiganti ba? Pagsisihan na natin yan. Hindi ka tinawag para maghiganti. Vengeance is mine, sabi ng Panginoon sa Roma 12. Kung gutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Kung nangailangan, tulungan mo, kahit kaaway mo yan. Love your enemy. This is the message of Jesus Christ. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa paglilingkod. Magpagamit tayo sa Kanya. And God will bless us. Let's pray. Hallelujah. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng patuloy na nakikinig sa evening talk na aming pong pag-uusap. Maring hindi na mauulit
pero pwede naming maranasan, Panginoon. Ikaw po, Holy Spirit, ang mahayag sa buhay ng bawat isa. Bless us as we hold in your faith, as we believe in you, that signs and wonders sa iba't ibang mga bagay na pinagpipray ay mangyayari, Panginoon. Salamat po sa iyo. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoong Jesus. You are our hope. You are the Savior. No other Savior but only you, Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat na nakikinig, wherever they are, ano man ang kailang salungain, ano man ang estado nila, Panginoon, abutin mo sila ng mapagparang kamay mo upang ingatan at i-bless wherever they are. Alam mo ang lahat ng needs nila, Panginoon. Bless them, protect them, sustain them. In Jesus' name, thank you, Lord. In Jesus' name, salamat po, Panginoon. Amen. Okay, yan po ang ating maikling lesson ngayon from Bagasbas Beach para po sa ating evening talk. And pray tayo lagi sa ating Every Home Ministry, Every Home for Christ. Pray for all families. Yung webinar ng mga daddy, connect po kayo para sa next batch. God bless you. More power in your service to our God. Magandang gabi, mapagpalang gabi sa lahat. Amen. Na maranasan ang buhay na kasiyasiya, puno ng pag-asa at kapayapaan. Well, sinasabi ko sa iyo, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo para maranasan mo ang kanyang mga pangako sa kanyang salita. So we have 3 guides. ABC of salvation. Letter A, admit that you are a sinner. Na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa ating mga kasalanan na gawa. Letter B, believe that Jesus was died on the cross, and on the third day He rose again to prove that He is the only Savior and the Messiah. And letter C, commit your life to Jesus. Commit your whole life, yung ngayon na meron ka at yung future na meron ka. I-commit natin kay Lord. So if you are willing to accept Jesus as Lord and your Savior of your life, I invite you to pray this prayer with me. Nalangin tayo. God our Father, I thank you for the life you have given me. Tinatanggap ko, Panginoon, na ako ay makasalanan. Inaamin ko na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa anumang klaseng kaparaanan. Ako ay naniniwala na ang iyong anak na si Jesus, sa pamagitan ng iyong pagmamahal upang kami ay maligtas, ay pinadala mo. Siya ay nanamatay, ngunit muling nabuhay. Ito ay patunay na siya ang aming tagapagligtas. At sa oras na ito, we commit our life to you. Gamitin mo ang buhay na ito upang mas lalo, Panginoon, na mapapurihan ang iyong pangalan. Iparanas mo sa amin ang kapayapaan, ang kasagutan sa lahat ng aming mga pangangailangan, deepest needs of our hearts, Lord. May we find our purpose in you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. So, welcome sa bagong buhay na meron ka kay Kristo. God bless you all and have a good day. Good night.